Ang wika ni Jenny, Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo and to all your avid listeners. Ito na po ang pangalawang pagkakataong sumulat ako sa inyo at marami pong salamat dahil pinaunlakan ninyo ang una kong sulat. Ako po si Jenny. Ako po yung teacher from San Pablo, Isabela na isang single mom with 3 lovely kids. Ganun pa rin naman po ang takbo ng buhay naming mag-ina, Dr. Love. Abala ako sa pagtuturo at masipag naman sa pag-aaral ang mga anak ko. At dahil lumalaki ang mga anak ko, lumalaki na rin ang kanilang mga pangailangan lalo na po sa eskwelahan. Kaya katulad ng dati, lubog pa rin ako sa utang para matustusan ng pangailangan nila. Pero okay lang naman, Dr. Love. Basta para sa mga anak, gagawin ko ang lahat. At nito lamang nakaraang linggo, naging sentimental ako. Nursing kasi ang kursong kinukuha ng anak ko. At nasa Maynila na siya ngayon para sa kanyang internship. Pinadalhan po niya ako ng kanyang photos at hindi ko mapigilang umiyak nang titigan ko ang mga ito. Mixed emotions ang naramdaman ko, Dr. Love. Pero higit pa rito, na-realize kong ito na ang bunga ng paghihirap at pagsasakripisyo naming mag-ina. Alam kong marami pa kaming kailangang pagdaanan pero ramdam ko na pong ito na ang simula ng pagtupad ng pangarap ng anak ko at maligaya naman po ako para sa kanya. Hindi ko na po inisip ang mga loans at utang ko basta't mairaos ko lamang ang pangailangan naming mag-ina. Dr. Love, hanggang dito na po lamang at inihiling ko lamang po sa inyo na isama po ninyo kaming mag-ina sa inyong panalangin. Gumagalang, Jenny ng San Pablo, Isabela. Balikan po natin ang liham kasaysayan na padala sa ating palatuntunan ni Jenny ng San Pablo, Isabela. Maraming salamat, Jenny. Sa liham ni Jenny, makikita po natin ang kadakilaan ng isang ina o ng isang magulang, hindi lamang ng ina at pati sa ama. Ganito rin po ang pananaw at takbo ng isipan ng isang ama. Kay Jenny, siya ay isang single mom at may 3 anak na pinag-aaral. Siya ay isang teacher sa San Pablo, Isabela. At alam po natin na ang sweldo naman ng mga teachers ay hindi masyadong kataasan. Pero dahilan sa passion, sa pagtuturo, ay pinasasalamatan natin ang mga guro sa kanilang passion, sa kanilang bokasyon ng pagtuturo. At makikita po natin sa kanyang liham na nakita ni Jenny sa kanyang mga mata ang pagtsatsaga ng kanyang panganay na anak na ngayon po ay kumukuha ng nursing at narito sa Maynila sa kanyang internship. Napadalhan ng picture si Jenny ng kanyang anak at nagbalik sa kanyang alaala ang mga paghihirap niya at dito niya na-realize na maaaring ito na ang katuparan ng kanilang mga pangarap. Ito ang magulang na magtitiis ng lahat ng hirap. Ang isang ina na gagawin ng lahat, igagapang ang kanyang mga anak, bagamat iniwanan ng ama ng kanyang mga anak, ay ipinaglaban ang karapatan ng kanyang mga anak. At nangarap na mabigyan ng magandang buhay at kinabukasan ang kanyang mga anak. Hindi pa man gumagraduate yung kanyang anak, hindi pa man nakatatanggap ng capping, sabi nga, ay nagdulot na kay Jenny ng napakalaking kaligayahan. Makita mo yung iyong anak na pinaghirapan mo na makapag-aral, na nakasuot na ng nursing uniform, di ba? Dalangin natin na sana ay makita ng mga anak
ang kadakilaan ng pag-ibig, ng pagtitiyaga ng mga magulang, hindi lamang ng ina, pati ng mga ama. Makita nila ang paghihirap ng mga bagay na ito'y ginagawa nila hindi para sa kanila, kundi mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Para sa iyo, Jenny, ang pagbati namin ng congratulations. Bagamat hindi pa man gumagraduate ang iyong anak, binabati ka na namin ng congratulations for a job well done. At sana ay makita ng iyong mga anak ang dakilang pagmamahal at pagtitiyaga mo para sa kanila. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.